Good day sa inyong lahat at welcome back na naman sa ating YouTube channel. At for today's video, as you can see, nagdala kami ng isang panel. So, bakit isang panel lang? So, ito yung i-share ko sa inyo ngayon. Ito yung i-install namin. Kasi meron kaming customer na magpadagdag ng separate panel ng portable solar generator na Delta 2 EcoFlow. So, yan yung mga uso ngayon na solar panel generator, no, na portable. So, ito pala yung free na solar panel. Ito yung bifacial na 220 watts. Kasama na yan sa package pag bumili kayo ng mga portable generator kagaya ng EcoFlow. So, ilagay mo lang sa labas. Ayan, at kung mainitan yan, automatic nang mag-charge yung EcoFlow Delta 2. Bukod sa emergency use natin to, is ginagamit din to natin pwede rin natin itong gamitin sa outing at saka camping at sa mga ligo-ligo ng dagat. Yan, pwede rin to pang video okay. So ito yung source natin sa video okay rin to. Ngayon, ano yung specs ng EcoFlow na Delta 2? Okay, so yung kagandahan naman nitong EcoFlow, ayan. So ito yung harapan niya. At ito naman yung likod niya. So meron siyang 4 na ports o yung saksakan na AC output. So meron siyang saksakan dito sa likod. At gagamitan din namin ngayon ng 650 watts na grinder. So bali ito yung panghati namin sa railings kasi yung separate na Canadian solar na ilagay namin sa taas ng bubong is isa lang. So hatiin namin tong railings. Ngayon ginamitan namin ng 650 watts na Lotus. Ayan yung gagamitin namin na grinder para pang hati dyan sa railings. Ngayon, yung EcoFlow, yung AC output naman niya is 1,800 watts at meron siyang surge na 2,700 watts. At capacity naman ng 1,024 watt hour. At yung bigat naman dito, yung EcoFlow Delta 2 is 12 kg. At syempre, LiPo4 na siya. At 8 to 10 years yung lifespan. Speaking of lifespan, magkano naman kaya yung presyo nito? Yung ganitong klaseng portable generator. So sasabihin natin yan sa dulo ng ating video kung magkano yung price nito at sulit ba? At bibili ba kayo ng ganitong klaseng solar generator? So ito na yung ginamit namin na grinder na 650 watts. So kayang-kaya naman talaga ng Delta 2. Ayan. So meron siyang 300 watts na starting current. So okay siya. Ayan. So kayang-kaya lang niya yung 650 watts na grinder. Okay, so since maghati kami nitong railings, so meron kaming i-install sa bubong na separate na panel. Bali steady lang yung na panel. Itong panel na to, yung portable, ilalagay nila sa kung mag-camping sila. So yung solar panel naman na maximum na separate, yung install natin sa bubong is 400 watts yung kayang-kaya ng Delta 2, no? Pero hindi yan natin isasagad sa 400 watts kasi iba-iba naman yung specs ng mga solar panel. Ngayon, yung gagamitin namin na solar panel is yung Canadian Solar. So meron siyang PMAX na 375 watts, BMP 34.3 volts, IMP 10.94 amperes, BOC 41 volts at IEC 11.61 amperes. So ayan lang naman yung importante yung kuan niya, no? Label niya sa likod, kailangan natin yang sundin. So 11 amperes lang naman yung IMP niya at 375 watts yung PMAX. So pasok pa rin yan sa 400 watts na maximum power na kaya ng Delta 2.
Okay, so dito naman tayo sa mag-install tayo ngayon ng female at male adapter ng MC4. Okay, so dito muna tayo sa MC4 niya. So ayan, na cream ko na yan gamit yung crimper natin. So mas maganda yung crimper na gamitin natin kaysa sa plies. Although gagamitan natin ng crimper yan, kailangan din natin yang ihinang. Pwede naman ding hindi ihinang, pero conforme lang sa inyo yan kung ihinang nyo o hindi. Pwede namang hindi ihinang basta yung amperahe niya is hindi mataas. So sa atin, nasa 11 amperes lang naman yung amperahe na maximum niya. So pwede ring hinangin, pwede ring hindi. Pero sa akin kasi, nagdala rin kasi ako ng panghinang, so hininang ko na lang para sure. Okay? So itong una naming kinabit, o yung una kong kinabit, ito yung female positive. Okay, so itong female positive, ito yung papunta ng delta 2. Ayan, so ito yung female. Ito yung connection, positive connection papuntang delta 2. Okay, so meron, yung dulo kasi ng positive na yan is yung male. So yung male, tanda natin, yung male yung dulo papunta sa solar panel natin. Kasi meron na siyang connector doon na female. So itong pag-slack natin din dito, ayan, so as you can see, kailangan hindi yan mabunot, no, pag kailangan may pitik, may pumipitik yan pag o gamitan natin ng flat screw pang tulak dun sa connector o yung nahinang natin. Okay, so since wala tayong spanner dito, hindi ako nakabili ng spanner. Okay, so kamay lang natin o plies. Mas maganda talaga yung may spanner na plastic, mura lang naman yan sa Shopee. So wala akong available ngayon. So okay lang naman kung kamayin yan. Basta kailangan ihigpit lang natin. Okay, dito naman tayo sa negative na male. So ito yung male. Ayan. Kailangan nating ikuha ng lungnos, no? At siyempre gagamitan natin ng crimper. Okay, so pag video naman natin dito is hindi masyadong na videohan natin, no? Okay, so naka-crimp na yan, packs. At siyempre hinangin natin yan. Ayan, so naka-crimp na yan. Pagkatapos ng hinang, ayan, i-slack natin yan. Kailangan na hindi yan mabunot pag naka-slack na yan sa MC4. So yan yung male. Basta may ganyan, yan yung male. Bari male negative. Male negative ang tawag dyan. Okay? Ayan, so nakahinang na siya. So kung bago pa lang kayo sa aking channel at napadaan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Okay, so ayan, nahinang na natin. Ayan, so ito yung tinatawag na male negative. Ayan, male negative yan. Ayan, so kailangan natin yung ipasok din muna yung kanya, connector at yung gasket. Yan yung magpapahigpit ng ating MC4. Okay, ayan. So yung pala, no, ginamit natin na wire dito is 2.5 mm. Okay, so pwede rin kayong gumamit ng 4. Meron ding available. Ayan, so kailangan yan, hindi yan mabunot, no. Pag naka-slack na yan sa ilalim, kailangan yan hindi na mabunot. Ayan yung pakatandaan natin pag nag-install tayo ng MC4. Kailangan nating hilahin yan muna bago natin higpitan yung itim. Bali yung niya, kailangan natin yung hilain para sure natin na hindi maglulus. Okay, dito naman tayo sa kabilang yung sinabi ko kanina na connector. So ito yung positive na female, ito yung positive. So yung dulo ng positive na yan is yung male. So yung male, ito yung male. Okay?
So, ito yung hinangin naman natin o ikabit. Okay, so dito tayo sa positive na male. Okay, so titingnan nyo lang yung connection natin para hindi kayo malito. Para masabayan nyo. Okay, so ayan, gumamit tayo ng plier para sa MC4. So dito sa video natin dito is nakakuan pala yung kung ano hindi natin namalayan. So gumamit pala tayo ng Inco na MC4 crimper. Okay. So ayan yung male positive kasi female negative female positive yung kinabit natin kanina. Okay. So kailangan hindi yan mabaliktad, no? Kailangan hindi yan mabaliktad. Basta yung female at male positive, kailangan talaga yan. Ganyan dyan sa positive. At negative, male at saka female naman. So, ganyan lang pag kabit nito. Napakadali lang ikabit naman ng MC4. Huwag lang kayong malito sa negative at saka positive para dapat i-sure natin ang connection. Ayan, so pinasok din natin 'yan. Kailangan talaga 'yan, hindi 'yan mabunot, no. So, kung meron kayong mga flat screw, ayan, tulak nyo lang para hihigpit 'yan. Okay, so ayan, binunot natin, hindi mabunot. Okay, dito naman sa kabila. Okay. Alright, o yan, hindi na yan makuhan. So, kailangan na natin ng hinang. So, yung isa, nahinang ko na yung hindi lang nakita sa camera. Okay, ayun. Alright, so matigas na yan o hindi na mahila. Dito naman, i-slack natin yan. Okay, ayun, na-slack na. So, ayun yung negative na female. Kasi yung sa kabila is male. Alright, so tapos na yung connection natin sa MC4 natin. Alright, ayos na. Okay, so ito yung connection niya sa Delta 2 MC4 connection. Ayan, yung pula positive, yung itim negative. Meron naman yung color coding. Tapos yung positive, ayan, so ito yung connection natin kanina. Ayan, so yung positive na female yung ikabit natin. So dito, ito naman yung dulo niya sa kabila. Ito yung positive, female at male. So yung female, yun yung nasa solar panel. Ayan, so slack lang natin yan. Kailangan may pumitik, may tumunog. Doon naman sa kabila, kailangan din. Kailangan may kuan yan, tunog pag nakakuan, slack. Ayan, so Ang muslak, kana, tingog. okay, ayun. Alright, ayan. So, bali yung ginamit pala namin, no, wala kasing available na PVC. So, itong PE pipe na pang tubig. So, mas maganda to kaysa sa flexible hose o kaya sa PVC, mas makapal to. Tamang-tama to sa bubong kasi hindi ma-direct yung ating wire sa init ng araw. Kasi mainit yung bubong pag nasisikatan ng araw. Okay, so next natin, testing tayo. Okay, so okay, meron siyang harvest na 100, 110, 101. Okay. Ayan, so naglalaro siya sa 100 above yung charging natin. So hindi masyadong hapon na kasi ngayon sa amin dito. Alas 3. Ayan, so 101, 102 yung harvest niya. Okay, so ito yung kuha natin. So kailangan lang natin yang itago. So ganito lang kadali mag-install ng ganitong portable EcoFlow Delta 2 na solar generator. Okay, so ayan yung kuha nyo, no? 106 na siya.
So it means okay yung installation natin. Alright, so as you can see dito sa ating Delta 2, meron siyang USB port din na 4 sa harapan para mag-charge para pang-charge natin sa cellphone at speaker na Bluetooth. So on muna natin yung TV para matesting natin. So ayan, gumana na siya. So ngayon sasabihin natin yung price nito. So nagre-range siya ng 64,000, hindi pa kasama yung separate na panel na na-install natin. So yan lang muna yung video natin ngayon. Sharing is caring. At na-share natin. So don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa aking video sa sunod.